Do you believe the Vice President should explain, or were you at least curious with what has come out in the House hearings of names that were in the receipts, like Mary Grace Piatos, names of fruits? People, didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process? According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the names. They never put the actual names because of the idea that it's confidential. Why just single out her? Let's get rid of the fund for everybody else. Because maybe we should look into this deeper. Maybe the ombudsman should look into this deeper, not only to the vice president, to the president, but also to everyone else who has confidential funds from Apari to Holo in all the local government units. Karen, I know that saying this, I might be ostracized by and vilified by my friends in the local government units, but it's true. They have confidential funds. Nako, eto mga kadonatics, mukhang nag-iba yung ihip ng hangin. Bakit si Mig Zubiri na mismo ang nagsabi mga kadonatics? Bakit sinisingle out nila si Vice President Inday Sara Duterte as far as confidential fund is concerned? Nako, at bakit may Mary Grace Piatos na pangalan mga kadonatics? Eto, nasuplak itong si Karen Davila. At John Vic Rimulya, mga kadonatics, humihingi ng tulong ngayon sa mga OFWs. Akala ko ba ang laki ng confidential fund nyo, which is ang laki talaga mga kadonatics, bilyon-bilyon. Pero bakit humihingi ng tulong? Nako, kakaiba talaga mga kadonatics. At eto, panoorin natin. Do you believe the Vice President should explain, or were you at least curious with what has come out in the House hearings of names that were in the receipts, like Mary Grace Piatos, names of fruits? People, didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process? Karen, as former Senate President, we had access. They always give the President, they always give the Speaker of the House and Senate President access to all these confidential funds. So much so that I opened it up to Senator Risa and Senator Coco and to my colleagues who wanted to see all these documents. Because pumuputok na yan na wala pang away, wala pang gulo yung Marcos Duterte, wala pang away. But Senator Coco wanted to see this. We opened it up, we looked at it. According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the names. They never put the actual names because of the idea that it's confidential. So they never put the actual names. Now, what the prosecutors have to tie in is, number one, are these actual recipients? And if the Vice President can actually show a list of the actual recipients. And number two, did she benefit from the funds? They have to prove that she pocketed the funds, Karen. Now, in the absence of that, I'm keeping an open mind. So my point being is, we just have to study and continue with the process and look at the evidence at hand. But my point being is, why just single out her? Let's get rid of the fund for everybody else. Because maybe we should look into this deeper. Maybe the ombudsman should look into this deeper, not only to the vice president, to the president, but also to everyone else who has confidential funds from Apari to Holo in all the local government units. Karen, I know that saying this, I might be ostracized by and vilified by my friends in the local government units, but it's true. They have confidential funds in many, if not most, local government units all across the country. So maybe we should look into reforming that use of that fund. So, di ba mga kadonatics, klarong-klaro, ha? Clear as crystal ang sinabi ni Mig Zubiri na bakit single out niyo si Inday Sara Duterte? Well, in fact, halos lahat may confidential fund ang nasa gobyerno ngayon. Bakit mga kadonatics? Diyan nagkaalaman, diyan tayo nagkatalo. At eto, ang Mary Grace Piatos, bakit hindi ini-explain ni Inday Sara Duterte? Kasi confidential nga. Itong mabugo na mga kongresista mga kadonatics. Hindi alam ang word na confidential. Ewan ko talaga. Ewan ko mga kadonatics kung saan yung utak nila napunta. Billion ang confidential fund ng Office of the President. Bakit walang ni isa mismo sa kanila mga kadonatics ang naghalungkat? Bakit si Inday Sara lang? At bakit tahimik itong mga opposition na nasa Senado mga kadonatics?
Ito sila Hontiveros. Alam pala nila. Alam pala nila. Nako, see? Look at that. Everything goes out talaga mga kadonatics. Kaya, salute to Mig Zubiri mga kadonatics. Kahit na alam naman natin mga kadonatics na kalyado yan ni BBM. Pero, he is just stating facts. Yan tayo. Pero, hindi ito maintindihan ng mga kumag ng mga oposisyon, ng mga kontrabida, mga gahaman sa pera, mga drug lords, mga kadonatics, drug lords and protectors. Hindi ito naiintindihan nila. At ito, basahin lang natin mga kadonatics ang sinabi ni John Vic Rimulya. Ito. Nako, humihingi ng tulong. Kawawang gobyerno. Rimulya, 6 OFW help in locating former Congressman Zaldico. Sabi ni Dean Chase mga kadonatics. Kasi noon, before pa naglabas ng video itong si Zaldico, halos lahat ng flight details ni Zaldico mga kadonatics nilalabas ni Dean Chase kung saang bansa siya pumupunta. Nilalabas, alam niya mga kadonatics ang flight details. Nakukuha niya. Kaya nga yung abogado ni Zaldico mga kadonatics sa palag na palag sila kay Dean Chase. Ngayon, nung nilabas na yung mga videos, yung nagtuturo kay BBM, nilabas ni Zaldico, si Dean Chase na mismo nagsabi na, I will protect you, I will no longer expose your travel details. Kaya ngayon mga kadonatics, tingnan nyo, naghahanap ng tulong. Nako, kawawa! Sinong OFW mga kadonatics? Well, ang tutulong sa kumag na itong John Vic, sino? Noon, galit tayo kay Zaldico mga kadonatics. Galit na galit tayo. Ngayon, parang huminahon ng konti. As far as I know, yung mga OFW na gustong pananagutin si Zaldico, mas gustuin pa nila mga kadonatics na hindi maipabalik si Zaldico sa Pilipinas. Kasi alam naman natin na marami pa tong tinatago si Zaldico. Siya yung key witness mga kadonatics na nagtuturo kay Romualdez at kay BBM na talagang mastermind ng lahat. Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya has asked overseas Filipino workers to help authorities locate and arrest former Congressman Zaldico. Rimulya urged Filipinos abroad to take photos and post them online if they spot Co, who is believed to be in Portugal and reportedly holds 2 passports, including a Portuguese passport. Kahit ako mga kadonatics, kung makita ko si Zaldico ngayon, hindi ko picturean, baka shakein ko pa siya mga kadonatics. Kasi grabe talaga yung isiniwalat niya. At saka kung pauwian sa Pilipinas si Zaldico, baka hindi magtagal mga kadonatics, ma-dead bulls yan. Alam naman natin. Si Zaldico na mismo nagsabi na ipapapatay siya sa Pilipinas. Kaya, nope. Wala kayong magawa. Eto mga kadonatics, panoorin natin itong isiniwalat ng isang analyst. Kasi itong mga opposition, ang administrasyon mga kadonatics, sinabing funded daw ng China yung mga rally ng BBM resign. Kahit ano na talaga, high na talaga sila mga kadonatics, kahit ano na lang yung naiisip nila. At ito yung sagot ng isang professor na si Ana Malindog, geopolitical analyst. Ito, pakinggan natin. Wala na silang ibang makita na sisisihin nila kundi ang China. When in fact, wala naman silang ebidensya na China is funding. Kasi in the very first place, do you really think China is stupid to even fund? Wala naman silang makukuha dyan kasi domestically wala naman silang pakialam eh. Why would they do that? Tama. Ang United States, are they investing in the Philippines really? Seriously speaking, or they're just focused on defense and military using the country for their own purposes? Ating government ngayon, issue ng korupsyon. Ang nabubuksan pa nga lang is itong sa flood control projects. Mayroon pang mga nababanggit na doon sa mga iba pang mga projects under ng DPWH. Meron pang doon sa farm to market roads pala. Meron pang issue dito sa presidente po natin, as per atin ng Pangulo. Meron na po ba kayong mga naririnig or lalo na doon sa mga investors po natin sa side po ng pagpapabuti ng ating ekonomiya po na nade-discourage na talaga, or meron pa ba silang sinasabing pwedeng maging remedyo
para mahikayat pa rin sila kahit papano po na maglagak ng kanilang puhunan, or nandun na tayo sa point of no return na ba, or mga kakarampot na lang yung ating makukuha? Meron pa bang mga dapat pagbabago sa ating pulisiya po, Prof? When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, delete. Okay. Kung pagbabago lang ang pag-uusapan natin, isa lang ang kailangan mangyari sa Pilipinas at this time. To be very, 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 very frank and honest, we need a change of leadership. That's really eminent and that's really imperative at the moment. I'm not kidding. That's the only way for the Philippines to be safe. And short term and long term. Kasi wala na tayong credibility sa buong mundo. Lagi tayong nasa headline. Kanina, nabasa ko, nag-check ako ng international news, headline na naman tayo regarding Russia. Yung sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia. And then, headline tayo about massive corruption in government. Headline tayo na sinasabi ni Senator Amy na drug addict ang kanyang kapatid. Headline din yon. Hindi lang isang media entity yon, maraming media entity, kasi I'm always trying to kumbaga nire-review ko lagi at chine-check ko, minomonitor ang international news kasi I have to be kumbaga updated sa mga nangyayari sa mundo. That's part of my area of expertise, kumbaga. So yan. So do you really think ang mga seryosong investor ipapasok sa Pilipinas para mag-invest kung ganito ang image natin? Pangalawa, may report na, 'di ba? 40% ang bumabagsak ang ating foreign direct investment. So ibig sabihin, may problema ka. Ayaw mag-invest ng mga mga foreign investors dito sa Pilipinas precisely because unang-unang ayaw nila is massive corruption in government. At sino nga naman mag-i-invest sa Pilipinas kung ang presidente mo ay allegedly drug addict din? So alam mo yun, totoo naman yun eh. May mga business men tayo sa Pilipinas na mga prominente, nagsasabi din sila na parang nahihirapan. Sila mismo nahihirapan sa kanilang industriya, sa mga business nila, at nakikita nila na parang hirap at ayaw pumasok ng mga investors sa Pilipinas precisely because of the domestic situation, the domestic problem. Hindi lang naman kasi massive corruption in government ang issue sa Pilipinas at the moment. Because of this, mayroon kang clamor for accountability. To certain extent, you have what you call political instability. So dalawa yan lagi. Maraming kinoconsider ang mga foreign investors. Pero dalawa sa pinaka-importante is political stability and corruption. Now, in the Philippines, you have political instability to some extent, to a greater extent. Then you have massive corruption. So, dalawa pa lang na criteria, walay na tayo. So, totoo yun. Pangalawa, pagdating sa issue, nasa issue na ba tayo ng a point of no return, malapit na tayo doon. Malapit na tayo sa doomsday scenario. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, huwag na nating paabutin doon. Kaya nga ang panawagan ng mga taong bayan, karamihan ng mga Pilipino sinasabi, graceful exit ni BBM and let the country breathe, let the country have a space to breathe and then peaceful transition to the next in line. Ano ba? Kasi kung talagang gusto mo makabawi ang Pilipinas, may hirapan tayong bumawi. Imagine mo, we're only what? Mayroon pang, ang administrasyon ni BBM, mayroon pang at least more than 2 years and a half. And do you really think ang kanyang political capital, trust rating, what do you call that? Political legitimacy, mababawi niya in a matter of 2 years? Of course not. Why? Kasi tingnan mo, may nakulong na ba? Ang passport nga ni Saldico hindi pa cancel. Nauna pa nilang ipa-cancel yung kay Harry Roque na passport at saka yung ibang nakalista dun sa kaso na affiliated si Harry. Nauna pa kaysa kay Saldico. Nasamantalang si Saldico, ngayon, sinasabi nila may kaso na, andyan na. Hindi nga nila mapa-cancel yung passport eh. Diba? So, how would you really account for all of these things? So, mabiblame mo ba ang mga foreign investor kung ayaw nilang pumasok sa Pilipinas? And one thing more, look, kaaway mo, ang BBM government is antagonistic sa China. So China will not invest seriously in the country at the moment. I'm not kidding. On the other hand, kaandyan ang Russia. Medyo binabangga-bangga mo rin, allegedly dahil dun sa report. And then, do you really think the allies of this country who are
members of BRICS, the strongest economy in the global south at the moment, will be interested in investing the country with all of this, plus the geopolitics na nangyayari. Oh my God, ang United States, are they investing in the Philippines really? Seriously speaking, or they're just focused on defense and military, using the country for their own purposes? You see, this is the reality of the country. So, sorry, kung wala tayong, yun na nga sinasabi ko, hindi natin kailangan patagalin ang sitwasyon na dumating tayo sa point of no return. There's always a way. Pero ang problema, ang sabi nga ni BBM kahapon, according to the PC, yung press statement nila, hindi siya bababa at tatapusin niya ang kanyang termino. Sabi ko, good luck to the Philippines if that's the case. So ibig niyang sabihin, gagalitin niya talaga ang Pilipino. My God, sabi ko, hindi dapat tayo umabot sa ganung punto eh. Pero, well, as you can see, sabi nga ni VP, sabi ni VP Sara, nasa DNA. Well, Opo. May... Chào các bạn. Trong video này mình chỉ cho các bạn cách gửi tin nhắn Zalo đến 200 số điện thoại lạ mà chỉ mất có 1 phút mỗi ngày nhé. Yeah. Prof, bago lang si partner MJ, ang aside po ng ating defense sector, kilala na po nila sino po yung mga makakaliwang grupo na konektado sa CPP, NPA, NDF, no? Lalo na nung panahon ng Duterte administration na unmask talaga, no? Alam ng AFP to, alam ng militar, alam ng ang tawag nito ng Department of National Defense. Vocal sila ito during past administration. Pero ngayon, nagkaroon nga ng rally, no? Kamakailan. Wala tayong narinig sa kanila, no? Di ko alam kung mayroon bang sinabi, pero hindi ganun ka-hype unlike sa nakalipas na mga administration patungkol dito sa mga konektado sa CPP, NPA, NDF. Pero maalala natin noong November, kalagitnaan ng November, na magkaroon po ng anti-corruption rally din, no? Yung iba't ibang religious group, no? Yung INC, tapos iba pang organization led by General Pokis. Na brought up agad yung issue po doon sa involvement ng China, foreign funded daw. Itong daw lang kasi hindi pa nila ma-confirm kasi nakita nila na marami daw mga pagkain, kumbaga parang maayos daw yung naging rally, ano, protesta, no? Hindi po ba kayo parang naiiba na po yung sa side po ng ating military ngayon pagdating po dito, pag-deal po dito sa tunay talaga? Para bang natatabunan na, meron na bang mga nag-compromise dito sa mga issue, legit na issue na pag-uusapan po, Prof? Yun na nga ang kinalulungkot ko sa ating mga kapatid dyan sa Armed Forces of the Philippines. Alam ko naman na karamihan dyan matino eh. Pero sa isang organisasyon, laging may naiiba, kumbaga. Pero sa akin kasi, yun na nga ang pinagtataka ko sa kanila. Bakit nakakalimutan nila na ang CPP, NPA, first and foremost, ito ay kinategorize before na kahit na nga ng United States and even other countries in Europe as a terrorist group. On the other hand, alam naman nila kung ano talaga ang gusto ng grupong ito, and ang pinaka-ultimate nila is to overthrow the government, the legitimate government. On the other hand, ilang sundalo ba ang namatay sa pakikipaglaban nila sa CPP-NPA, sa insurgent group? At hindi nila makita. At bakit ngayon, parang ano ba ang tingin nila, kaibigan na nila ito? Kasi, I understand that in politics, there's such a thing as unholy alliance between the left. And even ngayon, yung dalawang factions ng left, the rejectionists and the reaffirmists, and the current administration, kasi nangyari yan sa House eh. Kung makikita mo sa House, nung panahon ni Martin Romualdez, makikita mo eh. Mayroon sila, hindi man nila, ay Diyos ko, sa mga tulad ko, hindi nila maluloko ako sa mga ganitong usapin. Na tipong, kunyari, may criticism itong left, pero at the end of the day, tanggol din naman nilang si Martin Romualdez, or Martin Romualdez will be giving them more funding through, obviously, nangyayari yan sa House eh. So,
makikita mo may unholy alliance sa mga ito. Pero ang tanong, why is it that the AFP is not reacting to it? Why is it that they are trying to swallow all of these things? When in fact, alam nila na hindi dapat. Kasi alam nila kung ano ang tunay at purpose na objective kung bakit nag-i-exist ang mga yan. Lahat yan. Hindi yan tago. Nakalantad yan. Maraming may alam dyan. Lalo na sila kasi sila nasa AFP sila, lumalaban sila sa mga ito kapag may mga encounter sa mga bayan-bayan outside of Metro Manila. O bakit ganun ngayon? Tapos ngayon, itong retired officers mo na retired generals, retired officers na they know what's going on in the country. They want to they want to express their sentiment na yung bansa mo nalulugmok na, kailangan isalba. Sasabihan nila na foreign funded daw. Sus Mariosep, at ang ina-accuse na naman nila is ang China. Wala na, yun nga sinasabi ko, ang problema ng gobyerno na to, even ng ilang official dyan sa AFP, wala na, or even PNP, wala na silang ibang makita na sisisihin nila kung di ang China. When in fact, wala naman silang ebidensya na China is funding. Kasi in the very first place, do you really think China is stupid to even fund? Wala naman silang makukuha dyan kasi domestically wala naman silang pakialam eh. Why would they do that in the very first place? They're not stupid people. You know? Kaya hindi ko maintindihan, why do you accuse UPI and even General Pukis saying na kaya nila nagagawa ang rally dahil funded? Diyos ko Lord, lahat ng tumutulong dyan sa UPI ay volunteers. Pera nila, sa bulsa nila ang ginagamit. Yun, hindi dahil sa funded sila. Lahat ng nagbibigay dyan, puro donation, in kind, and hindi, not even in cash. Nakita mo yung hitsura nila? Wala ngang, Diyos ko, eksakto lang ang makakain. Hindi nga makakain yung mga ibang nagrally doon dahil hindi enough yung mga food ng mga donations dahil dumadami ang mga tao nung rally ng November 16 ba yun? 16, 17, dapat hanggang 18. Kasi nga, wala namang it's a movement. So it's voluntary. Lahat nandun para tumulong pero walang perang involved dyan. Yun yung alam ko dyan. So kasi ako, tumutulong din ako pagdating sa mga, like for example, kasi minsan pinapadala sa akin halimbawa yung statement. O sige, ipopost ko sa social media ko. Oh, bakit? Nagpapabayad ba ako doon sa mga ganyan? Of course not. Because that is my voluntary service dahil alam ko at naniniwala ako sa paninindigan ng UPI na binubuo ng retired generals and officers of the AFP and even probably of PNP or other security forces na retired na. Naniniwala ako sa kanila na tumatayo sila para sa bayan at alam nila at may karapatan silang tumayo sa bayan natin dahil binuwis nila yung buhay nila nung nasa serbisyo pa para sa bayan. So kung sinong may karapatan para tumindig din para sa bayan, isa sila doon. Imagine, all throughout their life, they fought for the country. Tapos ngayon, they know what they're doing. Opo, Pro.